aking podcast. Actually, may na-film na ako episode 2 and 3. Kaso tangin na di ko ma-upload na putol. Tapos sabog kami noon. So like ngayon, ito na yung bagong episode 2. Tangin na trip. Gago. Wait lang. Naka-record na to? Oh, recorded Bago na to. nagre-record Recording ka na, ba? recording na. Recording na. So, ganapan mo na lang. Okay guys, so our guest for today is none other than, ano nire-rep mo? Ikaw na mag-introduce ha. Yo, ako nga pala si Ellis. Wait lang, dog, Rep and i-introduce Saint mo Manic. kita. Eh, Ellie! ni-introduce mo ba May ako? clap-clap pa yan eh. Putang ina, may palakpak, gago. Sige, introduce yourself, dog. Yan, ako si Ellis. Rep and Saint Manic Nase. Mhm. Kausap ako ng baliw ngayon. Lalala. So, ayun, dog. Kamusta ka naman, cyberworld? Tobrak. Tag ina. Ako, puro LT amp lang ata itong kukwentuhan na to. Okay lang naman ako. Siyempre, set up mo na yung mood. Diba, ito lang yung Discord na pinagpaplanuhan on the spot. Ganun talaga yung ka-laid back to, dog. Okay ka naman, no? Safe na safe. Safe na safe. Saan ka ngayon, QC? QC. Maligaya. No. Fairview. Ay, Hanapin niyo lang yun, ako dito. Yun, no? Toxic, no? Toxic. Kaya yun pala yung bago niyang release na kanta, Toxic. Kasi, Kasi toxic siya. Ganon. ano daw? Di ko din abot May eh. ganun ba Maaari mo yun? bang ipaliwanag? Kanta mo naman yun eh. Ba't ako mag-explain? Ano yung kantang Toxic? Yung bago niyang release. Guys, stream mo yun, Toxic. Ano about sa ano yung kantang? Kwentuhan mo naman kami yung creative process niya doon. Ganon. Yung toxic na yun. May nahanap kaming YouTube beat. Tapos sabi ko, gawin natin yung trap to, ganyan. Mag-ano tayo, mag-Brazilian funk tayo, try natin. Tapos yun, halos 1.5 year ata yung tinakbo nung, para matapos, para magawa yung Yun project no, ba't na ang yun. Tas, tagal? yun, ito siya. mula siya sa kasama na yung sulat, kasama na yung Ito na lang tagal yun naman yung magsulat. and everything. Ay Hindi sa sulat yung nagtagal, dog. Naman na yun. Okay. So, paano pala yun? Alam mo, na-curious ako sa process ng isang artist pag nagsusulat ng kanta eh. Like, nag-i-imagine lang ba kayo ng sitwasyon? Like, nilalagay niya ba yung sitwasyon doon sa mismong sitwasyon ng kanta? Or like, experiences nyo din, ganon? Paano ba type shit nun? Depende sa artist, man. Eh, Ang syempre, you pinakamalapit speak na for masasabi yourself. ko, ang sa akin kasi, parang pag nakarinig ako ng beat, once na may napili akong beat, may maglalaro na agad sa utak ko na something. Oh, yeah? Ganun, tapos tuloy-tuloy na siya mag-flow, man. Tapos magkakaroon, tapos pagdating sa sulat, depende na yun kung paano mo siya uululin or kung ano yung magiging bagay na isusulat mo doon. Kasi minsan, party vibes yung kanta. Pero pwede ka magsulat ng malungkot. Parang ganung Parang type upbeat ng lang stuff. siya, Ikaw na no? bahala. Yeah. Oo, No, ikaw na okay. rin bahala talaga. Pakawala mo lang yung sarili mo, ganun. Oh, galing. So, maaari ko din bang pakawalan sarili ko sa pagkanta, no? Oo, kung talagang nasa puso mo bakit hindi naman, di ba? Eh, paano pag wala sa puso ko? Like, trip ko lang din talaga. Ikaw na makakasagot niyang katanungan mo. Yan, tama din. Actually, Tama lang nabaliw na din yan. ako dun sa tanong ko na yun eh. Parang ang babaw. Ganon. Anyway, ilang years ka nang nasa industry, like sa music shit? Like, ever since ba nagmo-music ka na ba? Or before that, ano yung ganap mo sa buhay? Ganon. Kung sa rap scene, sa music scene, sabihin na nating quarantine rapper, kasama ko doon. Kasama ko sa mga nabuo ng quarantine Oh, so rapper. you started probably 2020, ganon. 2020, basta nung pagbukas. Pero 2019, nag-start na ako mga freestyle, ganun. Oh, yeah. Pero pang solo trip lang, hindi ko siya kayang ibuga sa market. Pero, pag sinabi nating music as in, nagsa-sound system na ako way back pa na 11 years old ako nag-start eh. Sound system na talaga. Mas natripan ko mag-mixing.
mixing, mastering, So, mga ganun. Doon ako nagpo-prod ka din? napupunta. Or iba ba yun? Sa prod, magkaiba naman yun. Producer, tsaka mixing, Okay. mastering. Magkakaiba pa siya. Mm, May mga prod ako na tropa, kaya ngayon medyo natututo na rin. Shoutout kay Melon Shake. yun Ayan, na. Sabihin paborito mo, kong ipanood niya to para makarating yung hinanaing mo. sinanaing yun. Shoutout kay Melon Shake. Yan, si Melon Shake yung nagtuturo sa akin sa pagpuprod. Oh, that's nice. Tapos, palitan kami sa mix master. Ayan. Ang lupit din pala talaga, no? Alam mo yung bago ka din talaga makagawa ng isang track. Siyempre, aside dun sa may prod ka na, like alam mo na paano mag-prod. Kumbaga, ang dami ring taong nag-aambagan para sa isang masterpiece, no? Like, wala lang. It's nice lang din na ganun. Ayun. Collaboration. Pero even before ka mag-music, ano nga lang, simpleng mamamayang Pilipino ka lang ba? Estudyante, tulak, ano shit Yun, mo? oo. Tutulak ito silalabas sa YouTube, no? Wala Hindi, namang sound system problema lang dun ako. eh. Kumbaga, mali lang naman dun pag alam mo, nang e-estapa ka. Yeah. 'Di ba? Wala namang mali sa pagtutulak, guys. Lalo pag binabayaran kayo ng tama. Tapos tama din yung tariyan nyo. Okay lang yan. Ayun na. Oh, What a podcast, I man. mean, wala, real lang kasi to eh. But in reality, di ba? Ayaw naman natin Yes. incorporate yung drug sa mga rapper. Pero let's be real. Tayo na lahat ng mga rapper wannabe tulak, di ba? So like, yun na yun. Pero anyway, ano shit mo before music? Like, we wanna get to know Ellis before everything else. Alam mo yun? Ito ang pinakaunang podcast. Dito nyo unang maririnig to lahat-lahat. Kulul, ito na nga lang siguro yung podcast mo pag pinakauna. Pinakaunang-unang-unang-unang. Oo, kumbaga Ellis never heard Yun pa to nga. siya, guys. Ano? Basta yun, ang buhay ko dati, estudyante. Tapos yun nga, nabanggit ko kanina, sound system. Tapos DJ, yun, nagdi-DJ ako. Oh, nice. Yun, Yung dun siya nabuo na pamimili ng tunog. Oh, like ano yan, business mo sa sound system, family business mo, or nag-work ka lang gano'n? Ang kulit ng kwento niyan kasi, may kapitbahay kami na may speaker lang dati. Parang sounds lang talaga siya, maingay lang. Tapos nalaman niyang may computer ako. Tapos may computer kami sa bahay. Pa-download siya ngayon ng mga kanta, ganyan. Ganyan, download mo ako, ganyan. Tapos hanggang sa dumadami na yung mga gamit niya, naisipan namin mag-setup. Tapos tara, setup tayo. Tapos nung una, parang trip lang. Parang kala ko, parang random Saturday sounds lang. Kasi magkano lang tip nun? Parang Oh, same. 250, 5H, ganun. We, yun ba Kasi yung wala mga eh, sound trip. system sa mga fiesta, gano'n, mga budots, gano'n ba yun? Tanga na Ganun. type shit. Okay. Tapos hanggang sa, habang tumatakbo yung taon, lumalaki yung sound system. Nag-upgrade din yung skills ko, syempre. Tapos, yun na. Start ako ng 11, hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Oh. Sounds pa din. Kaya, saya na ayun yung mga pinaggagawa ko dati. Parang sumang-ayon siya sa mga magiging trip ko pagtanda ko yun. Oh, okay din talaga, no? Kumbaga may history ka na din ng music, no? May idea ka na rin, paano? So, paano yun? Like, may grupo ka, diba? Yung, ano nga yun? Insane? Sane Manic. Halata talagang poser yung suporta, no? Di alam, no? Pero di legit naman. naman kasi. Ganyan tayo eh. At least sa akin nang galing, dinis Hindi. ko yung sarili ko. Pero kasi ako naman, hindi naman kasi inaalam ko pa yung mga pangalan. As long as I fuck with Oo your naman. shit. Parang dinipensahan ko na lang din sarili ko ngayon. Alam mo yun? Pero anyway, paano nabuo yung grupo nyo na yun? Like, magtatropa lang ba? Or like, talagang nagka-connect lang din, pa-introduce. Tell us about the history. Magkakalugar kami, men. Tapos, pero, sila magkakababata na sila. Pare-pares na sila kasi yung Saint Manic, yung dalawa na yan, galing siya sa yung si Over Here tsaka si Solrock. Galing siya sa isang malaking ropahan pa. Ang Bembols. Shoutout sa Bembols din. Tapos yung Bembols na yun, natagpuan ko lang din sila. Tapos nagkakilala kami, ganito inuman. Tapos sa nakita nila na nag-music ako.
nakita nila nag-music ka. Tapos naririnig ko sila mag-freestyle, ang galing, tangina mas magaling pa sa akin. This was Yung mga pandemic, sinusulat, right? Okay. pandemic, after pandemic, tangina, yung mga sinusulat ko, tangina parang panis yung mga lumalabas sa freestyle. Tangina, sabi ko, ayos tong mga to ah. Sakto nun marunong na ako mag-record. Inaya ko sila sa bahay. Tapos yun, the rest is history. No. So, from Bembol to Insane, no? Ganon. Yeah, Saint Manic. Yun, dun siya Galing. napunta. Pero yung sa Kapan. Insane, lahat mga artist na lang dyan. Sa Bembol, yung mga tropa yung hindi din artist. Kasi I Yun, know, oo. di ba si Mac? I think hindi siya nagmo-music. Pero Bembol Hindi. siya, no? Hustle. That's nice. Oo, Sa solid hustle din yun. side. Ikaw ba, like, speaking of hustle, may mga business ka na ba? Or have you been into business? Or ano? Ang pinagkakakitaan ko talaga ngayon, babalik lang din ako dun sa sound system talaga. Kasi ngayon nag-aaral pa ako. May iba pa So akong in a way, ginagawa. you're doing music, you're studying, and you're Tapos, into sound system pa. nagpapa-event din kami, NASE. Yun yung NASE, nagpapa-event kami dito sa community namin. Okay. Nice. Yung galing, no? Ano, Insane, tapos Nase? Magkaiba yun? Sane Manic. Tapos Sane magkaiba, Manic, oo, tapos Nase. magkaiba pa siya. Oh, Yung NASE, nice. kumbaga yung Sane Manic is under siya nung NASE. May iba't Sane ibang Manic, artist sila pa kami yung, sa NASE. sila yung parang collective ng artist. While Nase, sila yung parang production nyo, like nagpapa-event, ganon-ganon. Yes, Oh, yan. Yung nice. mismong Ang galing ano. pala ng movement niya din, no? It's Kumbaga, nice lang din na as a starting artist, may mga ganyang initiation na lang rin. I mean, ganun din kasi yung goal ko eh. Ano yun? maganda rin na bubuuin mo muna yung community mo. Parang mas matibay na pundasyon talaga. Mas maganda yung may tatayo dating ng panahon. Yes. Kasi, maganda kasi talaga pag ma-achieve mo yung success, tapos kasama mo yung mga day ones mo. Ano? Pero like, let's be Same. real. Tangina saya kaya nun. Kaya nga eh, tangina kasi di ko kasi naranasan yun eh. Damn. Alam mo ba, ewan ko ba, pero wala lang. Parang yun yung ano ko, ano ba tawag doon? Yung fina-fantasize ba yun? Yung parang ano kaya feeling pag makasama mo yung mga day ones mo. Kasi ako, speaking on my experiences, it's more like, nandyan ako to help them grow. Tapos, pag di na nila nakukuha yung gusto nila sa akin, like, I set boundaries na. Like, I would cut them off, tapos they would talk shit about me. So, parang, unintentionally, nagkaka-ops ako in a way na wala ako dun sa success nila. Pero hindi naman sila successful. Like, parang alam mo, yung hindi ko naman din nag-wish ng bad things about them. Pero pag nawawala ako sa buhay nila, parang bumabalik sila sa dating shit nila, na I felt like it wasn't the problem. So, parang feeling ko na, ako lang, solo mission lang ako. And it's nice lang din na may mga ganyang group din sa inyo. Kumbaga, I feel like hindi siya para sa lahat. Ganon. Kumbaga, may kanya-kanyang timeline, may kanya-kanyang roads tayo na dinadaanan. Like, ikaw, it's really meant to you na kasama mga friends mo to go sa success, diba? Like, I mean, okay lang, gano'n. Pero anyway, Tsaka minsan, ewan ko, and speaking of friendship, nasa control mo naman talaga yung ano mo eh. alam mo, to be Kung ano yung honest, papasukan mong circle eh. yeah, totoo. Nasa control mo. Kasi, in a way, parang I don't know, ako nagiging people pleaser din ako sometimes eh. Before, like, yung mga sponsorships, alam mo yun, yung parang, sige, go lang. Pag nakikita kita ng potential, sige, go lang. Tapos there came to a point na parang, ano na siya, hindi na siya genuine na pagbibigay ko. Parang for the sake na lang of our friendship. Pero I feel like hindi na siya ganun ka-reciprocal yung relationship. I mean, I'm not talking about money. Pero sometimes when I started Fuego nga eh, sabi ko na, i-go ko to kahit walang susuporta, basta totoo lang. Tapos, I don't know, dog, unintentional lang yun siya na nag-a-attract ng energy. Like, ayun, nung suot siya ni Kuya Mot, di ko naman siya chinat, siya lang nag-reach out sa akin. Yung mga graffiti writer, yan, sila crank and shit, sila nagre-reach out sa akin. Yung shoutout sa kanila, tangin ako, mapanood nyo to, alam nyo yan. Nagagawa namin yung Fuego, ganyan-ganyan. Shoutout sa mga kuya na yan. Na parang feeling ko, dog, hindi na ako naghahabol ng suporta. Parang attract lang siya to the point na ako na yung hinihintay nila kung mag-yes man ba ako or hindi.
Pero wala, ganun na din siguro sa friendship na parang feeling ko ganun yung role ko. Like ayusin lang yung mga buhay nila, tapos batsin na agad ako. Ganon, ang labo nga eh. Pero anyway, masaya lang din naman makahelp, lalo pag genuine, di ba? Ayun. Pipiliin mo lang, maano mo rin yan, tangina, kasi may binubuo ka na ganito kalaki. Malaki na yun yung We, fuego na yun, tangina, ibang we. klase rin yun. Ano point of view mo sa Fuego? Syempre, Kasi- iba naman yung point of view ng nasa labas sa talagang internal, di ba? Ikaw nga, ano masasabi mo sa Fuego? Kasi lalo ganun yung ginagawa mo na for the love of underground. Sobrang laking tulong yan sa mga artist, men. Sobrang, Wait, talaga Wait. nga din talaga. Tsaka din parang hindi ako nagre-release ngayon. To be honest talaga yung reason nun is nawalan ako ng access sa account. And nagpa-event ako noon. So, ang hirap kasi dog pag one-man team. Did you know na one-man team lang yung Fuego? Like, I do everything. Yung sa inventory, sa design, ako din mag-filter kung anong, like, tatagos, ganon. Like, ako lahat ng events, ganon. There were people naman na naging parte. Pero alam mo yung hindi genuine yung support. Alam mo na parang hindi sila tatagal, which is okay lang. Tapos ito pa ngayon, gusto ko ibahin yung mindset ng public sa Fuego na it's not about clothing. Gusto ko may events rin, like lifestyle siya in a way, ganon. Kaya din siguro feeling ko dati, clouded pa ako, na para pa ba sa akin? Di ba mga ganon tayong feeling, or ako lang, na pag may gustong gusto ka, tapos hindi nangyayari, like sa akin pa ba to? Or baka parang kinikil mo lang yung time, tapos may tamang panahon para sa mga ganitong bagay. So at first, parang Kinigusto mo sabi yung ko, mga ginagawa mo. oo, sabi ko, baka hindi na talaga para sa akin. Ito baka pinipilit ko na lang. Pero kasi sa 1 year pa lang ng Fuego, sobrang laki na, ako din, parang ngayon ko lang din nare-realize, ngayon lang din nagsisink in na, tangina no, hindi lang Visayas, hindi lang Mindanao, hindi lang Luzon, parang all over the world. Kahit nga Spain, kahit Canada, US, naaabot pa ng Fuego. So parang, shit, dapat hindi ko itigil to. Tapos ngayon, nagme-make sense na siya na, okay, kaya siguro nasiraan ako ng phone, nawalan ako ng access, para lilo muna. Kasi dog, parang, nafe-feel mo ba yun sometimes? Na pag paangat ka ng paangat na parang feeling mo prime mo na, tapos bigla kang ibabagsak ng mundo. Oo. Tangina, ganun yung nangyari sa akin. May bigla akong mararamdaman na something. Oo, talaga. Pero yan yung sinasabi nga nila na tinetesting ka niya. Totoo. Tinetesting ka talaga niya. Totoo. Kasi pagkatapos yun, parang alam niya na rin naman eh. Alam niya na rin naman yung same. mangyayari talaga sa buhay mo eh. Talaga. Tapos, Papairamdaman mo lang, intuition. and talaga ganapan mo lang, dog, kung anong mga nangyayari sa'yo. Nga. Tangina, kanina Kung ano yung nabugbog mga ako. nasa utak mo. Pero ngayon, it's how you handle your day eh, diba? Like, it's just a bad day sometimes, not a bad life after all. Tapos I'm super grateful din kay Mac. Siyempre, kahit bullshit siya, I wanna give props to him. Siya din talaga yung isa sa nag-joke sa akin na bumalik kay God. Though my faith naman na before was very strong naman, I can say. Pero parang siya yung nagpa-locked in, ganon. Like, syempre Catholic ako. Let's talk about religion. Like, okay lang ba yun? If you're not sensitive. Oo sa naman, mga topics. Catholic ka rin ba? Catholic ako, dog. Tapos sabi niya, magsimba ka sa gantong church. Tapos kay Gab, si Gab din trap ako, taga Cavite. Tapos Christian din siya. Tapos sila nagsabi sa akin na mag-Christian church ka kaya, ganun. Then I tried once. Sabi ko, okay siya. Okay talaga, dog. Hindi naman sa binabaliwala ko na yung pagiging katoliko ko. Kumbaga, after all, label lang naman yan. Isang Diyos lang naman din pinaniniwalaan natin, diba? Pero iba kasi sa kanila, kasi like real life experience din. Alam mo yung nagkikwentuhan lang, unlike sa Catholic Church na talagang may routine sila na okay, after, Ano yun eh, old yes, church ang dating ng exactly. Catholic eh. Na parang after, Parang after more ng on communion, human experience yung sa no? Sa Christian. Yes, tas iba-iba sila ng tema Tao sa each tao. week. Totoo. Though at times na parang pag nakikinig ka sa preaching na, alam mo na yan eh, parang self-taught mo na, alam mo yun, yung parang unspoken word na yung pipiliin sinasabi mo lang eh. din. Oo, i-filter mo na lang din na, okay, tama yung sabi niya. Alam ko naman yun, kumbaga, i-continue ko yung ganong parte. Like, oo nga no, ganyan ako minsan, sige, babaguhin ko yung ganitong parte. Mga ganun lang, mga na-alter lang din yung brain chemistry mo ba, ganun. Tala lang, solid lang din. Kaya din, Tsaka maganda magsimba.
Kaya nga, tas doon ako natutuwa. Alam mo ba si Tori, tangay naman shoutout kay Tori. Dog, nung pumunta siya dito sa Iloilo, dinala ko siya sa church. Tapos gulat ako, dog, nagpe-praise and worship. Umiiyak siya sa tabi ko, dog. Sabi ko, wala, si Tori ba Oo. talaga to? Tapos sabi ko, ay, maganda rin palang maka-influence ka ng ibang tao. Tapos ako, iyak-iyak din ako nun. Basta, ang ganda lang din ng experience. Totoo ka, Jesus. Talaga yun lang Tsaka masasabi ko. iba talaga yun. Kasi kahit gaano ka kapasaway, man. Pag maiiwan ka na sa sarili mo, imposibleng di mo maiisip din yun eh. Andun na siya sa'yo eh. Tama. Nasa iyo pa rin naman Parang talaga minsan, yun eh, no? pag talagang naliligaw-ligaw ka na, tangina, kumapit ka na dun. Huwag ka nang makulit pa, di ba? Parang ganun lang naman yun eh. Kaya nga, yun So, na nga. sa pang-araw-araw natin, hindi mo na siya makakalimutan, oo. Pero pag kumulit ka ng husto, diyan pa rin naman siya. Yun siya. Kasi after all, yung negativities, pag sinapawan mo pa ng negative, like negative na talaga yon. Pero yun nga sinasabi ko, 'di ba, na natatakot kasi yung iba mag-church kasi daw makasalanan na sila. Like, let's put it in this way, ha. Takot kang maligo kasi sobrang baho mo na. So, paano ka babango kung takot ka maligo? 'Di ba? Like, hindi naman yan si God na... Bakit? Di ba, hindi naman yan si God na parang tangay na mo makasalanan ka, bawal ka na sa bilog ko. Hindi naman gano'n nagwo-work yan eh. Kumbaga, nasa iyo pa rin naman yan. Kasi kahit gano'n din natin ka-advise sa ibang tao, nasa kanila pa rin naman yung decision, right? Like in general, sa friendship, sa love, sa family, kung mag-guide ka lang din talaga. Wala lang, ang crazy lang ng mga ganun. I-guide ka niya. Yun, maganda yun, i-guide ka niya. Kasi yung iba, parang majority rin naman, ginagawa lang din bagsakan. Para alam mo yun, ginagawang bagsakan ng sorry. Sorry God, ganito, ganyan. Na ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa kong ganyan. Tapos Parang sorry lang accountability din lang sila din ng sorry. talaga. Pero at the same time, binigyan ka nga niya ng guide nung nakaraan, hindi mo pinansin. Tapos magsasorry ka ngayon. Parang Tama! Yun nga. yun siya. Sige, go. Parang papakiramdaman mo yung energy niya, men. Pag may mga gagawin kang desisyon, yung malalim-lalim na desisyon. Talaga. Meron. Totoo yan, dog. Meron yan. Kaya Huwag ka lang pasaway. siguro din kaya nawawala ng hope yung ibang tao. Kasi yung mindset nila, pag gusto nila yon. Tapos ipagpipray nila kay God, tapos hindi nangyayari, nawawala na sila ng faith. Pero it means lang naman na nire-redirect lang kayo sa path na talagang para sa inyo, di ba? Ako, I always pray kay God na, for example, may gusto ako, dog, kagaya yun sa Fuego, magre-release na ako. Tapos biglang madedelay. Like, ano ba to? Tama pa ba to? Ganyan. Tapos feeling ko nire-redirect niya lang din ako sa path. Kaya gumagaan na lang din yung pakiramdam ko. Ganun na lang siguro, no? Pero anyway, after yung mga ganyan, so it means may faith ka na, hey God, like, naniniwala ka, totoo ka. Pag-usapan naman natin yung love life ni Ellis. Like, kamusta Love life ni Ellis, Love life no? na agad ni Ellis. Kumbaga sa thumbnail, love life Ang ni layo Ellis. ng talon mo, boss. Kasi Ang nga, layo ng wala talon mo, akong boss. flow to, dog. Ibahin mo ako kay Dobrak. Tangina. Ngayon ako lupit. Randomize pala talaga to, no? Para ka Kumbaga, nag-iossi sa tagulan. Naka-spin the wheel nga to. Ilalupit ko. Tangina, nakatambayan lang, no? Ano, men? Kumusta, men? Oh, talaga, bakit? Ganun naman talaga yung goal na ito, ah. Ini-expect mo ba na talagang totoo to? Nag-expect ka na ata ng mga milyon-milyon na views, eh. Hindi naman ganun. Hindi naman. Tangina, lima nga Ibang lang klase ata. lang din. Bagong-bago, eh. Oh, diba? Bagong-bago to. Parang may laman yun, ah. Parang may Loki diss yun, ah. Ano yun? Wala. Ayun nga, kwentuhan mo nga ako sa love life mo. Like, ano ba status mo? Single in a relationship? Love Is life. complicated? No, single ako Ano? ngayon, boss. Single ka ngayon. Kumbaga, para Single. matapos na yung topic, Yeah. no? Single ka na agad, no? Pero ano naman, Hindi nga, single nga ako, boss. pero ano naman maa-advise mo sa mga kabataan ngayon na, alam mo yung droga ang pag-ibig, ganon, na alam mo yun, nanlilin lang sa mga onting pakilig, ganon. Love kasi malalim at mababaw at the same time. Kasi kaya siya mababaw, andyan na siya sa'yo. Parang hindi na mawawala yung love sa'yo. Malalim naman. Kasi lalaruin ng utak mo yung... Ano sanabi ko? Lalaruin ng utak mo yung puso mo kasi
Nag-yes or no, ganito, ganyan. Parang, tsaka, hindi rin kasi maganda yung pinanggalingan mostly ng mga batang Pinoy, kaya nagkakagulo sila minsan sa net. Ang lakas pa ng internet, tangin ng internet Oo, yan. talaga, dog. Talaga. Na papakitaan ka ng mga ganito na kung ano-ano sa net, idadamay na sa relationship. Shota mo, Parang no? Tama. mas maganda talaga dapat na human experience, yun lang ang masasabi sa mga kabataan. Kilalanin mo yung tao, tapon mo yung cellphone mo, tapon mo yung Ganun ba cellphone yun? niyo. Kilalanin talaga dapat yung tao. Ako kasi dog, tangina, ewan ko ba sa akin, hindi naman ako ayok sa pag-ibig, di rin ako malandi. Like, to be honest, siguro, if you notice, like, ang dami kong friends na lalaki, sikat man or hindi. Pero like talaga wala akong kilig-kilig na tangina gusto niya ako. Like wala na talaga akong pake. Like example, ako may boyfriend ako. Alam niya yan. Alam niya kung gaano ako maltitaas na pera. So parang tama nga din talaga sabi mo no, na yung puso at utak. Sabi nga sa kanta ni Stick Figas, tulad ng puso at ng isipan na bibihirang sige, nadali mo talaga. Yeah. So parang, like example, single ka, ako in a relationship, I can say na whenever we argue, na parang alam mo nakakagawa ko ng mga impulsive na actions na di ko pinag-iisipan. Tapos later on, yun lang din dati pag ako hindi ko siya pinapansin. Tapos siya, kukol-call siya sa akin, alam mo yun. Tapos ngayon nababaliktad, dog, dun ako naiinis kasi yung pride ko parang ako na yung naghahabol. Pero parang feeling Matigas ko ka din kasi. oo talaga, matigas talaga ako, dog. Siya din nagsabi. Yun Parang nga yun. makunat ako, ganon. Pero Kasama na yan. dun ko din nasabi Yan ang kanina, yan. doon ko din nasabi kanina na parang kikilalanin ba dapat yung tao before you get into relationship. Kasi ako, when I feel like I like you and you like me, parang okay, sige, bigyan na natin agad ng chance. Kasi feeling ko, nandun sa pretentious stage kasi yung yung ligawan stage, alam mo yon. Yung parang, syempre, ipapakita niya na naman yung good side niya. I don't know, I've been there. I've talked to a lot of guys. So, parang hindi mo din alam kung ano ba yung intention niya agad kung nanliligaw pa lang siya. Why not pakitaan mo na agad na ito yung kaya kong ibigay sa relasyon natin. O sige, ganito, ganyan. Ano bang pandulo mo? Oo, parang Oo, ganun. parang Ano bang ganun na pandulo mo agad. talaga? Tapos nandun ako na parang, sige, pag lumagpas tayo ng 8 months above, shota kita. Pero pag hindi, wala lang, di kita naging boyfriend. Ganun ako, dog. So parang, di ba, why not, sige na agad, direktahan na agad. Sige, kung hindi man mag-work, edi hindi. At least, di ba, nagkakakilalan tayo. Pero ano naman yung mga thoughts mo dun sa mga ex na naninira ng mga girlfriend ng bago nila, boyfriend ng bago nila? What? Parang may hugot, no? Grabe ka, Dog Brock. Kung si Dog Brock kausap ko, tangina, mapapaano ako eh. Tangina, hindi magagawa ni Dobrak to, dog. Ang layo ng talent from Ennis to ano na eh. Shota na ex Hindi, na kasi ano eh. syempre, dog, as an artist, like sabi mo nga kanina, like nilalagay mo yung sitwasyon mo sa pagsusulat ng kanta, especially sa love, ganun, or in general man. So, I wanna know your point of view sa mga ganitong real life experiences. Kasi this generation ng mga kabataan ngayon, ganun yung mga issue nila, diba? So, I'm just asking your point of view, kung ano yung thoughts mo sa mga ganyang stuff? Ano pa ulit yung tinanong mo kanina? Ano yung mga thoughts mo sa mga ex na kumukulit pa rin, sinisiraan yung mga bago nila, ganun, nagto-talk shit sa social media? Ano na lang yun? Sa sarili na nila yun yung may mali. Kumbaga, kung madadala ka sa ganun, wala na lang din. Tsaka palpak yung mga ganun, men. Yeah. Paano pag Wala sinasabi ng ex nila na cheater yan, sinungaling yan? Eh di syempre ikaw mag-iisip ka, tangina, totoo ba to? Like maniniwala ka ba? Sasabihin mo ba sa girlfriend mo na gano'n? Kailangan mong ma-find out. Kailangan mong ma-check. Ikaw na chumik sa sarili mo. Kasi, Kumbaga time will tell din talaga, no? Oo. Pero kung malakas-lakas naman na talaga yung mga sinyalis, wag ka na lang din magpabulag. Kaya nga, totoo doon, ang ganda ng sinabi mo na yun. Kumbaga alam ko naman din yung mga sagot na yan eh. Wala lang talaga ako maisip para maging makabuluhan tong podcast natin. Tangina, podcast. Tangina, maulan na podcast. Dapat i-promote mo to ah. So ayun, music, business, okay, religion, love. Tangina, hindi kasi ako nanonood kay Dobra kung paano niya paabutin ng 1 oras yung podcast eh. Alam mo ito, ako naman ang magtatanong. yan, Kasi di ba yan yung gusto ko.
pag Dog Brock, di ba? Si Dog Brock ang tanong ng tanong. Magtatanong. Si Eris ang magtatanong ngayon. Ano yun? Paano mo binuo yung fuego? Saan ka nag-start? Ayun, magandang topic yun. Actually, hindi talaga ako nag-initiate noon, yung ex kong taga Cavite. Tapos, sabi niya, baby. Sabi ko, yes, baby. Ina kasama pa pala yun. Shoutout sa Kasama pa yun. boyfriend ko. Shoutout sa boyfriend ko. Kay Scott, wala yun. Anyway, ayun. Sabi niya gusto niya magka-clothing. Sabi ko, sige. Kasi before, pandemic, nagrarape-raperan ka pa lang. May clothing na ako. Tapos, ang lupit din nun. Kasi nabigyan ko na din si Ron Henley nun eh. So, kumbaga, hindi din talaga siya etsapwera lang. Tapos sabi ko, ibabalik na lang natin yung clothing or gusto mo mag-start ng panibago? Tapos nasabi ko din yung clothing ko, sabi ko mag-start na lang ng panibago kasi Jejemon na yun eh. Tapos, ayun, pero yung Fuego naman na name, ako talaga nag-isip noon, na-influence ako noon sa kanto ng Tangina Delinquent Society tsaka Cartel M, if you know yung Manila to Davao. May line doon na we be playing with that Fuego, sabay Cindy Cigarillo. Sabi ko, tangina, no Fuego, tapos burn, fire, tapos fire sa underground. And even before, kasi mag-start yung clothing ng Fuego, nagsisponsor na talaga ako sa mga music videos, sa mga events, pero walang pinopromote. Like, out of kita lang sa trap, gano'n. Para di ako maamla. Gano'n. Like, let's be real. Tapos, ayun, fast forward sa Fuego, tangina, wala pa kaming release. Ginost niya na yung Fuego, dog, gano'n siya kalupit. Tapos, iyak-iyak ako nun. Sabi ko, tangina mo, ikaw nag-umpisa. Tapos, nung, ito naumpisahan na natin, tsaka mo iiwan. Tapos, ginost niya din ako, dog, walang pasabi. I don't know what happened. Sabi ko, sige, i-go ko to. I need to prove him wrong. Ganun pa mindset ko dati. Tapos, dati kasi sa first clothing ko, parang i-share ko, like mo to, follow mo to, ganun, share mo to. Pero sa Fuego, wala. Parang laid back chill lang talaga siya. Post, tas bala na, ganun. Tapos, until na, naka-attract na lang din ako ng people ko until na nawala na siya sa isipan ko yung ex-con na yon. Parang ginanapan ko na lang lahat, sponsor. Tapos did you know yung first ever sponsorship ng Fuego na event sa Antipolo? Ano pa yun, di ko pa kilala yun sila. Nag-search lang ako na skate event. Ganon, like crap event. Tapos nakita ko yung poster, chinat ko, dog, pwede ba ako mag-sponsor? Ano ganito, kahit wala ng logo. Nasanay kasi ako na walang logo. Like, ayoko din na nandun yung pangalan ko sa MV na sponsored by, powered by real name ko before. Parang naiinis ako, di mo naman kailangan sabihin yan eh. Like, okay na yan, sapat na yan. Tapos ayun na doon na din na-influence, nag-start yung Fuego. Tapos yung community nila, nagpa-follow rin sa Fuego. Until na nagkaroon na ng first release. Tapos nakikita ng ex ko na may progress, na parang tinuloy ko talaga yun. Tapos ayun na, yung nag-start na yung The Turf, timing na parang connect ko din. Shoutout Kuya Jabar, may-ari ng The Turf. Tapos ayun din, parang nag-sponsor din ako doon, mga music videos, until na lumaki na yung community. Tapos yung ex ko na yun, ang kulit lang ding isipin. In-unblock niya ako, pati yung Fuego, nag-chat siya sa Fuego na, uy, kamusta ka na, gano'n, mukhang okay na yung Fuego ha, proud ako sa'yo. Tapos sinin ko lang siya, dog, parang tayo na slap in the face. Until na nagtuloy-tuloy na, lumawak na lahat. Doon, yun yung history ng Fuego. Kumbaga, bunga siya ng broken love. Umiikot pa rin. Kumbaga, naibalik pa yung dog. Ganun. Tapos wala na. Diba? Ang galing lang ding ano. Pero ang ganda ng naging simula ng Fuego at the same time hindi. Parang ganun. Siyempre, Pero mga ganong parte, alam sa i-post ko pa yun. sa ginawa mong ganun, ang lupit nun yung i-chat mo yung random Tapos, event para hindi lang yun isang beses pina-follow yung Fuego, tapos pag may nakakalandian siya siguro, unfollow yan na naman. Tapos pag natapos na sila, i-chat niya na naman yung Fuego na, uy, kamusta ka na? Until na nireplyan ko siya. Sabi ko, saan mo address mo? Padalang kita share, total, dalawa naman tayo naggawa nito. Gano'n siya, parang slap in the face. Kasi hindi naman ako kupal. Like, whenever people ask ko ano yung history, ini-include ko talaga siya, dog. Kasi kung wala yung initiation niya, wala rin Fuego. Alam mo yun, like siguro, kung sa ibang parte, iba sigurong clothing yung mailalabas. Though same vision. Pero kasi I wasn't ready pa that time na mag-create ng Fuego. Like, kailan pa kaya ito masisimulan kung hindi dahil sa kanya? Diba? Yan ang type shit. Tapos nag-graffiti yun siya. Kaya din nagkaroon kami. Pero I can say naman na yung community ko sa graffiti sa Fuego, hindi dahil sa kanya. Like, it's because of me, then like my friends here in Iloilo na talagang palo din sa graffiti. Yun din siguro yung mga skater, mga tropa ko lang din. Parang wala din nga siyang ambag in a way sa community.
siguro yung mga onti-onti lang na never heard sa akin, na nakakasipat lang din sa Fuego. Still, di ba, naaabot pa rin sila na okay, ito na. Especially, feeling ko yung biggest slap in the face sa kanya, yung nasuot ni Kuya Mot. Kasi parang idol niya yun eh. Parang, tangin na nito. Sabay umabot, no? Sige, kumbaga na clutch ko pa si Mot, di ba? Kulit lang din. Sabi ni Mot, ano, suotin ko Fuego. Sabi ko, paano na naman yan? Kasi parang tropa-tropa lang din yung convo namin. Sabi niya, biglang kita deal. Tapos lumapag siya. Sabi ko, sige nga, sige nga. Until na nagulat ako, dog. Nung first ko nga napanood yun, parang hindi pa siya nagsisink in eh. Kasi parang iba din talaga pag yung mga sikat, like tropa mo. I mean, kahit connect mo ba? So parang hindi mo na siya nakikitaan yung point of view ng mga fan girl, fan mode, ganon. So parang, parang ako, okay nice. Ganon lang. Wala lang, chill lang din. Grateful lang din ako, dog, dahil din kay God lahat to. Kumbaga, basta, ang dami ko din natutunan sa Fuego. Siyempre, nakikita lang ng public yung magandang side. Alam nga naman, i-post ko pa yung pag-iyak-iyak ko sa Oo, Fuego. yung pang-araw-araw, Hindi naman, oo. oo, talaga, ang dami ko ding Character yun binapak doon, dog. Tangina, pamilya ko, di nga sang-ayot sa mga ganyan. Siyempre, sabihin na naman, rap na naman, illegal na naman. Ganon. So, parang, yun kasi yung mindset nila eh. Ikaw, ano ba, yun pala yung magandang question. Kasi I wanna know yung history ng family mo. Like, in a way na supportive ba sila sa pag-rap mo? Or medyo hindi din sila sang-ayon, ganon? Nung una, oo, parang, ay, saan ka makakita pinag-aaral mo ng mabuti yung anak mo, tapos makikita mo gusto mo maging rapper. Parang, ha? Parang ganun eh. Parang iniisip nila agad, titigil ka. Titigil ka na nasa school? Ano, ganun, ganyan. Pero, ang naging way para lang din maniwala sila is pinakita ko lang din talaga yung kaya kong gawin. Kasi mula dati, supportive talaga sila eh. Kasi ang mga tinitirada ko sa school dati, yung mga tula-tula, ganun. Spoken Ang mga poetry. declamation, hindi spoken poetry. May kakabisaduhin tula, mga ganun. Mga, Tas, binalaybay, ganon. oo. Tapos, ang saya lang din na hanggang ngayon, ganun pa rin yung suporta nila. Love na love pa rin nila ako, nakakatuwa lang. Oo, anak ka nila eh. Kahit sobrang pasaway ko, Yeah. shoutout kay mama at papa. Iyon na. Actually, dog, totoo yan. Like, ako, nasa point na ako ng buhay ko na mawala na lahat. Wag lang pamilya ko. I mean, in a way na Oh, parang i-diss na ako ng lahat, dog. Wag lang mawala yung tiwala ng pamilya ko. Kasi to be honest, nasa phase na ako na inaayos ko ulit yung trust nila, dog. Kasi to be honest talaga, dog, ang dami ko ng shit na nagawa sa buhay ko na sila lahat sumalo. Kaya din siguro ngayon yung pagbabago ko, parang I can say na totoo na. Kasi I can't lose them twice. Alam mo yun, yung parang tinanggap nila ulit ako, inakay nila ulit ako. Like, wala naman kasing problema eh. Yun nga sabi ng nanay ko na, ano pa bang kulang? Lahat ng gusto mo nabibigay, lahat ng gusto mong puntahan, ayan. Like, pinapakain ka. Tapos, dog, to be honest, di talaga ako nakagraduate. Like, nag-aaral pa nga ako, dog. Alam mo ba, nag-enroll ako last sem, tapos di man lang din ako pumasok. So, tangina naman kasing buhay to eh. Di nila alam yun. So parang, oo nga no, diploma lang din naman gusto nila. Kasi feeling ko before, nasa prime na ako na, hindi naman sa pagmamayabang ha. Pero ang dami kong pera, lahat ng gusto ko, nagagawa ko, napupuntahan ko lahat ng gusto ko. Nawala na sa isip ko yung pag-aaral. Kasi ano bang point ng pag-aaral? Makapagtapos ka, to get a better job na makakapagbayad sa'yo ng mahal. Alam mo yun? Pero what if na nakakapagpapera na tayo ng marami, ganun. Eh, pamilya ko kasi I can say na hindi naman kami broke as fuck. Parang, mid-level na parang we can do whatever we want, ganon. So, doon ako nagising nung sabi ng nanay ko, wala naman kami Nasa higher mid. Gusto lang namin diploma eh. Na maganda yung kinabukasan mo, ganon, if ever ma-feel yan. Tsaka, sa perspective kasi talaga ng matatanda amin, iba kasi talaga yung diploma eh. Oo, totoo. Parang, syempre, bata ka pa lang yan,
iniisip na nila, tayo na, itong anak ko, mapapagtapos ko itong anak ko. Oo, Achievement pride din kasi nila sa yun. kanila yun, min. Totoo, dog. Especially Sobrang single laking mom. achievement sa Single kanila mom na, nanay yung ko. anak ko nga napatapos ko eh. Parang Oo. ganun yung, Yun ganun din. ka big deal yun sa kanila. Yun talaga Kaya yun. lang Yun din, yung dati hindi ko maintindihan eh. Pero ngayon nagigets kaya ko na. natin siya. Tapos kasi nanay ko, dog, active siya sa social media. Kumbaga, mas Gen Z pa siya sa akin kung gaano ko ka-private. Ganon siya ka-public. Like, tangina kahit away nga namin magpamilya, ipopost niya eh. Ganon siya ka-bullshit, dog. Pero gusto niya lang naman din kasi. Sinabi ang bullshit. Grabe. Hindi, pero alam na nanay ko, love ko yun. Ganun kasi kami ka-open dito sa Oo. bahay. Like, parang Ganun feeling na ko, ako. ganun din, kaya siguro ganun din ako ka-open, like, sa thoughts ko. Kasi, lumaki ako sa environment na napapakinggan yung thoughts namin lahat. Alam mo yung valid yan, okay, sige. Pero talagang putang ina ka talaga. Lalaki talaga niya magalit. Pero gusto niya lang din nga daw sana na ma-post ako na nasa stage na nakatoga. Sabi ko, di naman na kailangan na i-post-post. Kumbaga, pag nagka-diploma ako, sapat nang napakita ako sa inyo, ganun, na may diploma, alam mo yun. So, Yeah. nag-gets niya naman. Yun nandun yung valid. I'm grateful lang din sa parents ko. Tangina, shoutout sa nanay ko, kahit di mo naman mapapanood to, kasi may droga-droga na naman ako sinasabi, tangina. Hindi na mapapanood ni Mama Puego yan. Kaya nga eh. Pero alam nila yun, dog, yung ganong side ko. Kumbaga wala na nga akong secret sa kanila. Nahalungkat na lahat. Alam mo, totoong walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya ngayon, pag lumalabas ako, kanina dumating tropa ko dito, nakaabot na sa kanila, nakauwi na ako. Eh parang, okay naman sila. Like, nagdududa naman, ano na naman yan, pag uwi. Alam mo yung mga ganon? Ba't na naman siya pumunta dito? Pero no, sa harap, oy, kamusta ka? Ganon-ganon. Tangina, mga poser din eh, no? Kung peke. Okay, anyway, nag-enjoy ka naman ba sa podcast natin? Or madaldal lang na Nag-enjoy. We? Ayos na podcast to. Okay. So, ayun. Sa tingin mo, ano pa yung maaabangan namin kay Mr. Ellis? I know, before anything else, I wanna know bakit Ellis pangalan mo. Ano yan? Third name ko. Parang, kasi syempre, tawag na ako na ng Ivan, laging Ivan. Eh, hindi nagagamit yung Ellis na name. Sabi ko, tsaka maganda yung ganda pakinggan ng Ellis. Yun na yung ginamit ko. Yun yung Yun na. pinakamalapit. Real name yun, isa sa real name ko. Oh, nice. May mga rapper din kasi na may mga iba't iba pang pangalan, pasikot-sikot. Tapos may mga rapper din na real name, no? Like whole name na nga. Ano yung presence? Eskwelahan. Ito, real name na yung ginamit ko, si Ellis. Ako si Ivan Craig Ellis. Yun. Tapos alam mo ba yung podcast na to, may wiwi break. Tama, naririnig mo pa iikot. Kasi, tangina, hindi nga, gagawin kaya ni Doc Brock yan. Kago hindi magagawa ni Dobrak yun. Tangina. Pero sabi ko, nag-iba, parang nagkaroon ng reverb yung tunog, puta. Diba? Tapos may delay pa yan. CR nga. Siyempre maghuhugas tayo. Yung mga viewers ko dyan na nag-wiwi na hindi naghuhugas. Hygiene yan. Tangina. What a podcast, man. Welcome sa podcast na Balatuba Medyo. Tapos alam mo ba, Dog? Di ba may mga podcast na pag na-record? Kailan upload kaya yun? Hindi ko pa nga alam. Sa akin yung podcast ko, pagtapos mag-record, nasa YouTube na to mamaya. Ganun ako lupet. Kumbaga walang cut-cut. Nire-recta na. Wala nang edit, wala nang ano kung hanggang saan papanoorin. Na lang tayo, di ba? Tapos feeling ko, isang malaking karangalan sa akin, Dol, kung magkaroon ako ng ng hater, na, ba't kasi ganito pa yung nakita niya sa podcast? So, parang feeling ko yung pride ko na, ay, tangina, pinanood niya hanggang dulo. Ganon siguro yung mapipili ko. Hanggang doon niya chinek. Oh. Di ba? Hanggang doon yung chinek. Anyway, ano na nga, Yan, boss. ano? Alala. Tapos did you know na ang dami kong podcast na naplano? Dapat si Coke Baby Tori. Kaso nag-event sila sa Naga. Tapos ikaw kanina lang kita nasa chinat, Naga. go ka agad, no? Pero anyway, ano yung aabangan natin kay Nandito lang Ellis? sa bahay. Ano aabangan namin kay Ellis? Ang aabangan nyo kay Ellis is maraming MB at mga lyric video this year. Yan. Under, ano Mga to, new no? songs. Unsane? Under Nase. Nase pala. Yeah. Nase. Saint Manic may mga i-release din. Buong Nase, makikita nila ngayon yung
Kumbaga, Trip dapat namin, yung mga sundutan, ginagawa namin ngayon. sundot-sundutan nyo din talaga yan, dog, para di kayo mawala sa... Yun din yung pagkakamali ng ibang mga artist. Unlike pag Mm. ano na kayo, sikat na kayo na may pangalan na kayo. Pero as a starting artist, I feel like once kasi nag-introduce kayo sa public, syempre merong magtitrip, merong matitripan kayo, meron ding hindi. So dapat sundutan nyo Oo. agad yun para manatili yung pangalan nyo ba sa game, ganon. Kailangan agad ng next bala. Kailangan agad ng FU, kumbaga. Mm. Follow up, no? Sarap, no? Follow up, no? Okay ba Ewan yung ko sa'yo. mga matatalinagang mga salitaan natin? Basta yun, guys, abangan nyo. Kung may pake kayo, MV ni Ellie. Kung umabot kayo dito. Tangina, no? Comment down nga below. Putangina, may pag ganon. Comment down below kayo guys kung umabot kayo dito. Bibigyan namin ng Gcash, sponsored by Ellis. Ba't ako? Naging guest lang, nagka-Gcash mamigla. Naging guess nagpa-Gcash pa, no? Tapos- Ako pa yung sagot ng raffle. Anak ng puta naman. Tapos i-chat mo sa mga tropa, ma-forward mo to sa bandang to timestamp, tapos magpapa-Gcash. What if ganun, no? Gcash giveaway, abangan nyo kung saan parte. Ganon. Gcash giveaway. Panoorin nyo. Tanginan, lupit. Ang galing lang din. Ang dami ko din natutunan sa'yo. Parang common na naman na matututunan ko. Ano, no? Parang alam mo yung malalaman ko naman siya pag tinanong ko sa ibang tao. Pero iba talaga pag sa'yo nang galing. Para lang may sense tong podcast. Para lang may ma-upload ako. Ganon. Kaya grateful din talaga. Happy ka ba na naging connect mo ako in a way na hindi pa naman tayo friends or baka ka-friend kita tapos di mo Oo ako nga eh. friend? Ang gulat nga lang din ako kung paano nangyari ang lahat eh. Pero ang pinakauna talaga nun, yun nga. Gulat lang din paano nangyari ang lahat. Tangina naman, parang may pagsisisi ka pa. Di wala akong pinagsisiyan. Ang nangyari lang, yun nga yung pinakilala ka sa amin ni Mac. Oh, Ay, pinakilala ka sa akin ni Mac. Kasi sabi niya, may gumigit sa akin ng Cup Fuego. Tignan mo yung page. Tapos nung pagtingin ko ng page, yung pala yung mga nilalike din ng tropa. Tapos follow ako ngayon. Oo. Pagtingin ko, ganito ganyan. Tapos wala, in-story kayo ni ganito. Tapos yun. Yun yung mga, iba't iba rin yung talo nung nung mga pag-uusap natin eh. Kaya nga, tas naging crush pa kita nun sa galitan. Tangina kasi. God damn. Oo nga, tas O kung umabot kayo dito, comment down crush. ang dami na nilang comment, nag-spam comment na sila. Tangina, spam comment crush. 50 agad yan. Tapos yung ending, 2 views lang ako at ikaw at si Mac din. Tapos boyfriend ko, sige, 4 tayo. 4 views. Malam mo na agad pag 4 views kung sino-sino yun. Tayo na lang. Makalista na yun. Pero dapat i-share mo to i-promote mo to. Oo naman, share natin to. Sige. Randomized podcast. Oh, Sim. Anong may papayo mo bago matapos tong podcast natin sa mga starting artists or sa mga taong may kanya-kanyang shit aside sa music, sige, like business and all, sa mga students, gano'n. Anong mapapayo mo in general sa mga kabataan? In general, na ito lahat-lahat na to, ang lagi ko lang pinangahawakan is kutob. Gamitin nyo yung kutob nyo. Palakasin nyo yung kutob nyo. Mhm. Kasi sa kutob nyo, malalaman yung mga dapat yung gawin. Yeah, kumbaga trust your Pag-iisipan nyo, intuition. trust your gut. Kasi sa pagdating sa ganyan na mga desisyon, lalaroin ka talaga ng utak mo Utak ang ginagamit mo Totoo. Yun talaga Pero pag pinairamdaman mo siya kung ano talaga yung magiging para sa yung sagot, yung kung saan ka babagay na sagot, yun ang magdadala sa'yo palayo. Oh, Yun yeah. lang. That's nice. So, yun. Maraming salamat sa oras mo, Mr. Ellis. Yes, sir. Ang masasabi ko lang ay wala na talaga akong masabi. Pinapatagal ko lang. Gago. Stretcher. Bye-bye.